Isang magandang gabi po sa bawat isa. Muli ang inyong lingkod, Brother Polly Jose, Pastor po is Christ Baptist Church, and welcome sa atin pong time in Word. Tayo po ay tuloy nagpapasalamat sa Diyos na kahit po sa gitna ng kasalukuyang ECQ at pandemya ay patuloy din tayo. Kagaya nga ho ng ating paalala sa ating mga kapatiran, hindi lamang ang COVID-19 ang isang bagay na dapat po natin o isang panganib na dapat po nating pakabantayan. Madaming mga bagay na pisikal na pwedeng tumama sa atin. Pero isang bagay na huwag nating dapat kalimutan ay ang ating spiritual na labanan. So tayong totoong kaaway na umaali-aligid na parang layong umaatungal at talagang humahanap ng kanyang tayo po ay maging pantay, maging ating mga. So bago ho tayo dumako sa atin hong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong gabing ito, particularly sa paksa ng evangelism, ay tayo ho muna magkakaroon ng ilang mga paalala and announcements sa ating mga kapatid. Sa Sunday, as far as I know, please wait for further announcement, and if you can correct me if wrong yung information na natanggap ko. As far as I know, on Sunday, Resurrection Sunday, na tawagin ng iba, ay allowed ang 10%. 10% na building capacity. So, dito ho siguro sa church natin, that is roughly around 25 people, 20 to 25 people, maluwag ho yun. Dahil pag siniksik natin talaga ang tao sa building natin, mas marami pa doon. So, we can safely say na around 20 na katao ang maaari ho dito sa ating bahay-sambahan. So ngayon, kung kayo ho mga kapatid ay nagnanasa na pumunta, let me know as soon as possible sapagkat gagawa ko tayo ng listahan. And kung kayo ho ay hindi kung hanggang siguro hanggang 25 ang pwede nating ipilit doon. So let me know as soon as possible para makita ko natin kung sobra ba tayo o hindi. So this coming Sunday, let me know first kung kayo ho ay nagpaplano na dumating dito sa ating church. And I hope and pray na ang inyong kaisipan, well, I want to be there, hindi yung abayaan mo na sila. Magandang ang ating kaisipan ay nandito tayo kasama sa pagsamba sa Panginoon na magkakasama ko church. Iba pa rin na kasama natin apat. Next na paalala ho ay if we will be here or not just here in the church, kung hindi saan man tayo pupunta, please always follow the safety health protocols. Wear face mask, wear your face shield, uh, physical distancing, natilihin ang personal hygiene, paghuhugas, alcohol, so on and so forth. Nawa ay gamitin ng Diyos ito para patuloy po tayong ingatan mula sa kasama. Be in prayer patuloy sa ating gobyerno. Yes, napakadaling pulaan, napakadaling humanap ng, ng mga kamalian at pagkukulang. Pero we are commanded to submit, we are commanded to honor, we are commanded to pray for sa ating mga pumuno sa ating bayan. So gawin po natin. Also, pag-pray po natin ang ating mga kapatiran na doon ang mga karamdaman. And if you have prayer requests, please do let me know para po maipag-pray po. And also, ang ating mga kapatiran, Sister Hope, good news, maganda ang recovery niya. Tuloy natin ipag-pray na pagtuloy-tuloy po ang mabuting recovery po niya. Ganyan si Brother Lester. And also, pag-pray natin si Brother Dave nawa right after ECQ ay gawa na yung botox procedure po sa kanya. So, pray natin ang ating kapatid. So, yun po ang ating ilang mga paalala and announcements. By the way, sa Friday ay meron tayong time in the Word and inaasahan ang ating mga kapatiran sa JCBs maging kabahagi ho sa ating online prayer. Pray po natin ng bawat isa. Let's try to encourage others. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 24, let us consider one another. That means let us pay attention to one another. Bigyan natin attention. Yes, hirap yung ating kalagayan. Yes, may pasan-pasan tayong problema. Opo, lahat tayo may hinaharap. But must also give attention and minister to
let's try to reach out. Meron ho tayong naalala mga kapatiran, just try to text them, message them, bastahin sila. Let them know that you are praying for them. Very, very great. So, muli, nawa tayo po ay patuloy na sa Diyos. Maging tayo ho ay dadako sa ating mga pananalangin. Then, sit na po tayo sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Puri sa iyong pangalan. Tunay, kamangha-mangha ang kabutihan mo sa amin, hindi lamang sa pang-araw-araw na iyong pinagkakaloob, ingat, kundi lalo't higit at pinakadakila sa lahat, ibigay ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon Jesus. Maaaring kakaiba man ang aming sitwasyon ngayon, marami pa mga kamatayan ang umaalala sa nangyaring kamatayan. O nawa, Panginoon, gamitin mo sa na paraan ang okasyon na ito, sanayan na ito, upang ipakita ang maliwanag na katotohanan, tanging tagapagligtas ay si Jesus. Ang Panginoon, aming kang pinagpasalatan po, aming Panginoon sa hindi tayo muling salamat po Diyos na meron pag-asa. Salamat po na po kami buhay at tunay na pag-asa dahil sa amin. Ngayon po, Panginoon, ay aming nilalapit din sa iyo, aming kasalukuyang kalagayan namin na walang kahit isang detalye na hindi mo alam. Tanglaw mo, hindi lamang sa aming bansa, kundi maging sa ibang bansa. Hirap na dulot ng pandemya. Hindi lamang sa kalusugan, maging sa kabuhayan. O Panginoon, alam po namin. Alam namin, ikaw ang may hawak, soberano sa mga bagay. Alam namin na lahat ay ginagawa mo sa ikabubuti at mamahal. Alam namin, Panginoon, ikaw o Diyos, may plano. Lahat ng ito ay patungo sa kaluluwa. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo. Man ang aming sapitin at pinagdadaanan. Amin. Muli, Panginoon, sa aming pong pag-aaral, panag, bigyan mo kami ng patuloy. Kami ng pagpapasakot. Nawa, Panginoon, hindi ang tao, kung ikaw ang maita. Habag ka po sa akin bilang tagapagturo. Bawat isang makita sa patuloy namin ikalalago sa o patawad po, Panginoon, sa aming mga asala laban sa tawarin mo kami, Panginoon, walangan ng aming katapatan. Ay, uparan sa tulungan mo kami na magsumipag o Panginoon, habag ka po uno sa aming bayan, punta po sa aming presidente, vice president, lahat po ng mga gabinete, tour, mga mayor, sa pinakamataas hanggang sa pinaka-on, ingatan mo po. Yun din, Panginoon, po sa alangay, kaluluwa, o iligtas mo. Lahat ng ito, Panginoon, aming dinadalangin, ang ngalan, amin. Amen. O tayo ho ay dadako sa ating hong mga slides para ho sa ating pagre-review. Yan, ngayon pa lang ho natin ulit nakasama sa ating Time the Word. Meron tayong bagong paraan ng pag-aaral and I believe na ito'y nakakatulong sa atin. Kayo'y nakakasabay, hindi nyo lamang pinakikinggan kundi nababasa itong mga bagay. So let's go to our slides. So this is Evangelism Lesson number 4. Pang-apat na po. Magkaroon ho tayo ng review. Sikapin natin maging mabilis. We defined what is evangelism.
Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message. Layunin ay sila ay makumberte o maligtas at ang kautusan na ito ay ibinigay sa iglesia ng ating Kristo. At tayo ho ay may danger na kinakaharap. Ano yung isang danger? Well, ang isang danger ay yung maabuso or yung katotohanan ng pagiging soberano ng Diyos ay magpababa o magpalamig ng kasigasigan sa paghahayag ng ebanghelyo. Well, soberano naman ng Diyos, ililigtas niya lahat ng kanyang hinirang. That's true. Pero hindi biblical na aplikasyon yung hindi na lang ako mag-share. Ililigtas naman sila ng Panginoon. That is false. Ang sabi ng salita ng Diyos at ang nakita ho natin at ang konklusyon na ito, ang Diyos na soberano sa kaligtasan ng mga tao, the God who is sovereign in man's salvation, commanded His people to be zealous in proclaiming the gospel and calling people to faith and repentance. So ang Diyos na soberano sa kaligtasan, siya rin ang Diyos na nag-utos sa mga mananampalataya o sa kanyang iglesia na maging mainit sa paghahayag ng ebanghelyo. Yes, alam po natin na yung iba nagsasabi basta naniniwala daw sa election, naniniwala sa naging kilalang tinatawag na Calvinism ay hindi na nagso-soul winning. That is false. Just an honest reading of many missionaries a few hundred years ago. Most of them are Calvinists, naniniwala sa election, but hindi tama na ito yung magpigil, kundi lalo pang magtulak sa katapatan at kasigasigan at init sa paghahayag ng ebanghelyo. So how are we to do evangelism? Paano natin gagawin ang paghahayag ng ebanghelyo? Well, ang current practice, kagaya ho nung napag-aralan at nakaraan, this is the current practice, altar calls, raising of hands, iba may grocery giveaways, yun ang paraan ng pag-evangelize nila, card signed up, or we have gave warning, undue emphasis on sinners' prayer. So, binago ko ng konti ito sapagkat I'm not against prayer, but what I am against is undue emphasis on sinners' prayer. Kung sa bandang gitna, ito yung personal kong narinig, ang sabi ng pastor sa isang malaking church, ang sabi niya, later at the end of the service, I will give you an opportunity to be saved. Kinilabutan ako nung narinig ko yun. Wow, hawak-hawak ng taong ito ang oportunidad para maligtas ang iba. Paano kung hindi niya gawin? Kawawa naman. Naku po. At meron pa ho na ang kaisipan na ito, no sinner's prayer is equal to no faith, and no faith is equal to no salvation. That means no sinner's prayer, no salvation. At meron ho talagang ilan na iyaan ang kanilang paniniwala kapag hindi sinner's prayer ay walang kaligtasan. Now, just for the benefit also ng marami ay susubok ho tayong mag-play ng isang video, and this is the first time na susubukan ho natin gawin ho ito dito, and this is an example of a sinner's prayer ng isang napakakilalang mangangaral. At as far as I know, siya pa rin ang record holder ng may pinakamalaking congregation in the US. Around 40 to 50,000 ang kongregasyon nila. Well, that's before the pandemic. So let's hear Joel Austin. Ano ba itong sinner's prayer na ito? Paano niya ito ginagawa? Okay, so anong sabi ni Joel Austin? Pag ikaw ay namatay, nalagot ang iyong hininga, alam mo ba kung saan ka pupunta? Well, gusto kitang pangunahan sa isang panalangin. Yun yung alok niya.
Okay, so nandito yung mga words na pamilyar tayo. Kailangan mong tanggapin si Jesus, personal na relasyon kay Jesus. Hmm. Okay, so that is the prayer. Lord Jesus, and nahandun yung wash me from my sins. Nahandoon yung I repent of my sins. I come into my heart. Again, those are familiar words. And that is the prayer. Okay. If you prayed that simple prayer, we believe you got born again. That is very, very dangerous. Na pag nag-pray, born again na. At marami ang gumagawa ng ganun. So, hindi daw yata nag-play yung video. Natin tuloy. Okay, so I hope na hindi nagkaroon ng problema. I hope na napanood nyo. I hope na napakinggan nyo at naroon ang isang paanyaya. Una, tinanong, pag namatay ka, sa kapupunta? Well, kung hindi mo alam, gusto kitang pangunahan sa isang panalangin at nagpray ng Panginoon, patawad sa aking mga kasalanan. Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso. Panginoon, linisin mo ako. At ang sabi nitong nag-lead na ito ng prayer si Joel Austin, well, kung nag-pray ka, nasabi niya, kung pinag-pray mo ito, naniniwala kaming na born again ka. Well, again, that's a very, very dangerous misunderstanding ng regeneration, ng pagiging born again. And then, ang sabi niya ay, we believe you got saved. If you pray this prayer, we believe you got saved. At marami, even in my own personal practice ng evangelism dati, pag napasunod sa panalangin, sasabihin mo sa tao, ngayon tinanggap mo na si Jesus, ligtas ka na. Ayun ho yung kalagayan ng maraming nangyayaring evangelism sa panahon po natin. Again, I'm not against prayer. What I'm against it is if it's submitted or substituted to the gospel or becomes another prerequisite. Hindi lang manampalataya kung hindi kailangan mong manalangin ng kagaya nito. Actually, kinote pa ni Joel Austin yung Romans 10, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And ang quick interpretation nila doon is that sinner's prayer is that calling upon the name of the Lord. So again, just mishandling God's word and ginagawang, sabi ko nga ho, nung pinapanood ko sa asawa ko yung video na yon, anong wala? At mabilis ang sagot ng misis ko, sabi niya, wala ang ebanghelyo. Wala ang ebanghelyo, which is the power of God unto salvation. So, napakahirap. At ito ang kalagayan ng maraming mga so-called evangelism sa panahon ho natin ngayon. Well, tignan ho natin ang sabi sa Acts chapter 10. Sa Acts chapter 10, verse 44, nag-preach si Peter at ang sabi ng salita ng Diyos, while Peter yet spake these words, habang nagpe-preach pa si Peter, bumaban ang banal na Spirit. That means, yun ay patunay na sila'y sumampalataya at naligtas. And one of the things that we can really note here is there's no altar call, there's no sinner's prayer, there's no raising of hands, but there is the Holy Spirit descending upon the people who really believe. So, walang sinner's prayer, walang altar call, walang pagtataas ng kamay, wala yung mga yon, pero merong tunay na pananampalataya at tunay na bumaba ang banal na Espiritu sa kanila at tunay sila naligtas.
So again, that's just the point. When you make it as a prerequisite or a substitution to the gospel itself. Well, what is our approach sa atin hong pag-aaral? We study evangelism as portrayed in some accounts in the Old Testament. Yes, walang evangelism sa Old Testament gaya ng evangelism sa New Testament, pero meron tayong makikitang kumbaga na i-incorporate sa pananampalataya ng mga Hudyo ng Israel noong time ng Old Testament. And then also, we will look at evangelism as practiced by individuals and in the church sa bagong tipan. So yun ho ang ating gagawin. So nakita natin noong nakaraan, we're still in our reviews, na sa Old Testament, nandun yung anticipation, nandun yung pag-aantay. Sabi that the exclusivism of Israel is, from the start, directed to God's purpose of universal reach to man. Pag binasa natin ang lumang tipan, tila baga parang napaka-exclusive sa mga Hudyo, pero makikita natin na ang purpose ng Panginoon is for the universal reach of mankind. Sapagkat dun pa lamang sa Abrahamic covenant, sa Genesis 22 verse 18, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. And how did Paul view paano niya to ininterpret? Ang sabi niya sa Galatians 3 verse 8, and the scripture foreseeing that what? God would justify the heathen, that is the Gentiles. How will he justify the Gentiles? Through faith, just like Abraham preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. So right there, in the Abrahamic covenant, at the very starting point ng nation Israel, ay meron ng sinabi ang Panginoon na ang kanyang plano, it was fully revealed in the New Testament, is unto the salvation of the Gentiles also. We looked at the types or figures ng evangelism sa Old Testament, Elijah to the widow Zarephath, Elisha to Naaman the Syrian, ang awa ng Panginoon sa heathen nation na Nineveh, and then Israel's dealing with Rahab and her family. Again, these are dealings with Gentiles. At nakikita ho natin na ang Panginoon paunti-unti in the Old Testament ay umaabot sa mga hindi Hudyo. There is an anticipation also of the Gentiles will be with the people of God in worshiping God. Ang mga hintil ay magiging kabahagi o kasama ng mga Hudyo sa pagsamba sa Panginoon. Ang daming verses para dyan. Isa ay ang Psalm 68 verse 31, princess shall come out of Egypt, Utopia shall soon stretch out her hands unto God. Sing unto God, ye kingdoms of the earth. O sing praises unto the Lord. So again, these are Gentile nations, pero nandoon ang anticipation that time will come that they will worship God. And there is that fulfillment nito in a larger scale ngayon in the New Testament as Gentiles are being saved and being part of the church and worshiping God. So again, and alam natin later on that all of the kingdoms of the world will be the kingdom of Christ and will be subdued under Christ. Point, what was a mere gleaning in the Old Testament became a full harvest in the New Testament. Yung paunti-unti lamang sa lumang tipan ay naging maramihan, malakihan sa bagong tipan. So with that, punta na tayo sa New Testament. So how do we do evangelism in the New Testament? How did they do evangelism in the times of the apostles? Sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng batang-batang iglesia ng ating Panginoong Kristo, paano ba ginawa ang pag-eebanghelyo na ito? Well, una natin titingnan ay yung mga kapahayagan ni Jesus o pagbibigay utos ni Jesus sa kanyang mga mananampalataya na ang ebanghelyo ay dalin, ihayag sa iba. At isa sa mga talatang pinagsimulan natin sa ating pag-aaral 2 weeks ago is Matthew chapter 28, known as the Great
Commission. So let's go back to that. Matthew 28 verses 18 hanggang verse number 20. Ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ito. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Again, maaaring marami sa atin, halos kabisado, if not kabisado na nga ang passage na ito. And it will do as well kung ito'y committed sa ating memory. But just some observation, di natin layunin na expound ang lahat ng nilalaman ng talatang ito, which are many and great, pero ilang mga observations. Number one, ang context nito is the historicity of Christ's resurrection amid spreading lies among unbelieving Jews. Kung naalala niyo ho, last Friday, dito natin tinapos yung ating pag-aaral na ang mga Hudyo, particularly the religious leaders, ay nagpakalat ng maling impormasyon, fake news. Ang fake news na pinakalat nila, habang natutulog yung mga sundalo, dumating yung mga apostol, at ninakaw ang katawan ni Kristo. Yun yung pang-cover up nila, cover up conspiracy, para maikatwa, maitanggi ang tunay na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. And in the midst, sa gitna nitong kumakalat na fake news na ito, hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na tunay na pangyayari ng muling pagkabuhay. At dito ipinako ni Jesus dahil siya ay muling nabuhay, ang sabi ng salita ng Panginoon, all power is given unto me. Christ claims lordly authority and issues the commission to His people. Kung yung maalala sa Philippians chapter 2, He became obedient unto death. At ano naging resulta? Therefore, God hath highly exalted Him. That exaltation dun sa kanyang muling pagkabuhay, siya ay itinaas ng Ama, nagkaroon ng otoridad. Hindi ito yung inherent authority niya as God, but he has achieved authority as the Savior, as the Lord of the church. And when He rose again, He was made both Lord and Savior, sabi sa Acts chapter 2. And with that authority, all power is given unto me in heaven and in earth. He gave the charge, the commission to His people, to His church. Anong sabi? Go ye therefore and teach all nations. And what is the point? The main occupation of the church in relation to the world is to make disciples. Ang pangunahing okupasyon, ang pangunahing mithiin, ang pangunahing layunin ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo sa relasyon sa sanglibutan ay hindi world peace, hindi wakasan ng kahirapan, at hindi pabaitin ang mga tao, at lalong hindi political control. Ang main occupation ng church in relation to the world is disciples of Christ. Gawing tagasunod ni Kristo. Yun ang mission number 1. Maaaring magkaroon ng ibang mga implikasyon, pero ang pinakalayunin, ang pinakamithiin ay gawing tagasunod ni Kristo ang maraming mga nasyon. Again, in just some observations sa Matthew 28, the Great Commission, go. That is the yun yung unang sinabi, go ye therefore, and it assumes evangelism. Para bang yung mga mananampalataya nung sila ay na-persecute, and we saw that nung sila ay nagsikalat, they went everywhere preaching the word, at yun ang sabi ng salita ng Diyos. So this first word is it assumes evangelism, to go
At ang sabi, ang utos ay make disciples, teach all nations, make disciples, gawin yung tagasunod ko. At ang unang hakbang nga noon ay ang evangelism, pero hindi doon natatapos ang Great Commission. Ang sabi, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So, bahagi ng Great Commission, ang pagbabautismo sa mga sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. And also bahagi din ng Great Commission na ito, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. This is an ongoing occupation of the church. Yes, we will go, preach, share the gospel. Sa biyaya ng Panginoon sila ay naligtas. Ang kalooban ng Diyos ay sila ay mabautismohan. At pagkatapos silang mabautismohan, ang kalooban ng Diyos ay tuloy-tuloy silang maturuan at patuloy na mahubog sa wangis ng ating Panginoong Heso Kristo. That is the Great Commission. That is the Great Commission. Anong punto? The church, to be faithful in this mandate, must continue in evangelism, in baptizing, and in teaching. That is making disciples. So ang punto ho dito ay ano? Ang evangelism ay isang bahagi lamang ng mas malaking utos ni Jesus, yung Great Commission, to make disciples. It is one part, it is a very important part, but it is just one part of the command. Nakikita ho natin ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Anong pangako niya? Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Or end of the age. Ang ibig sabihin ng pinakasalitang world. So this mission of the church, as here defined, is envisioned to be permanent until the end of the world. Again, hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesukristo, patuloy at patuloy itong pagsusumikapan, pagtatapatan na gawin ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Wala itong ending date. Yung ending nito ay sa pagdating ating Panginoong Jesus. It is the presence of Christ in His church that guarantees the completion, I may add another word, success, this mission in the world. Oh, what a sweet thought. Kung meron hong isang katotohanan na nais ko hong i-commend sa inyo na pagbulay-bulayan, that in our effort to obey the Great Commission, Christ is with us. Kasama natin si Kristo, siya ay gumagawa sa pamamagitan natin at yung presensya niya sa kanyang iglesia, sa pagtupad sa dakilang komisyon na ito, ay naggagarantiya ng pangyayari nito o pagkatuparan nito at ang pagiging successful o pagtatagumpay ng misyon na ito. Hindi papalya ang iglesia ng ating Panginoong Hesus na gawin ito. Why? The presence of Christ guarantees it. Now, let me clarify. Maaaring pumalya ako. Maaaring pumalya ang tao. Pero hindi papalya si Kristo. Dahil siya ay kaagapay kasama sa paggawa. So again, isang napakagandang encouragement. Kung sakali, lalo na ngayong pandemic, yung maraming mga nakasanayan nating evangelistic programs ay hindi natin nagagawa, this should motivate us to seek other means, to use other means. Why? As we do it, Christ is with us. Christ is. Then lastly, Christ's authority, power, presence, and provision is with His church to accomplish this mission. So makikita ho natin, hindi yung technique natin, hindi yung husay natin, kung hindi yung otoridad ni Kristo, yung kapangyarihan ni Kristo, yung presensya ni Kristo, at yung provision ni Kristo para sa kanyang iglesia ang naggagarantiya na matutupad ang misyon na ito. This is mission not impossible. This is mission possible. Hindi dahil sa atin,
kundi dahil kay Kristo. So, kaya nga ho tayo bilang mga mananampalataya ay kailangang magsumipag na tupdin ang gawain ho na ito. Well, next, anong importanteng bagay na ating matututunan dito sa Great Commission sa record ni Matthew? Evangelism is part of a single imperative of mission given to the church. We have said, ang pinaka-topic natin evangelism, but evangelism is part of a bigger command that is to make disciples. The command to make disciples is a mandate sa bandang dulo. The command to make disciples is a mandate to the church, not the government. Politics is nothing. Ang utos para gumawa ng mga disipulo ni Kristo ay inutos sa iglesia ng ating Panginoong Kristo at hindi sa gobyerno, hindi susi ang politika. Nakakamangha kung paano maraming mga pastor ang nagsusumikap pumasok sa politika. Ang iniisip nila ay ito'y magiging kagamitan para sa ikasusulong ng iglesia ng ating Panginoong Kristo. Well, walang anumang talata sa Biblia nagsasabing politika ang gagamitin. Meron nang ibinigay si Jesus na kaparaanan. That is to make disciples. If the church would be faithful in obeying this great commission. Well, isa pang tala ng komisyon na ito o pag-uutos ni Jesus ng paghayo ay masusumpungan natin sa Luke chapter 24. And this is ang tagpo sa On the Road to Emmaus. You can take your time to read the whole chapter of Luke 24. And again, ay magandang panahon ito sapagkat ito ay bahagi noong ngayong inaalalang Holy Week. Nevertheless, ang sabi sa Luke 24 verse 45, and let us read hanggang verse 49. Then opened he their understanding. So sino yung he? Jesus Christ. He opened the disciples' understanding. Yung dalawang disipulo naglalakad patungo sa Emmaus at hindi siya nakilala. At binuksan niya yung kanilang pagkaunawa and said unto them, understanding that they might understand the scriptures upang maunawaan nila ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And said unto them, thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. What is that? Kaya ko hinighlight ho ng kulay-pulayaan. Ano yun? That's the gospel. The suffering of Christ, the death of Christ, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. And ito yung buod na mensahe, ang ebanghelyo. At ang sabi sa verse 47, and that repentance and remission of sin should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. Ye are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endowed with power from on high. Well, anong context nito? Ang context ko nito ay the understanding of Scripture in the light of the person and work of our Lord Jesus Christ. Ito yung pinaka-pundasyon. Kailangan mo nang maunawaan si Jesus at yung kanyang ginawa. The gospel itself. Ang sabi sa verse 44, and he said unto them, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Magyayari daw dapat lahat na nakasulat patungkol sa ating Panginoong Kristo. Then open he their understanding that they might understand the scriptures. Binuksan ang kanilang mga mata upang maunawaan nila ang scriptures. Technically, scriptures dito yung Old Testament. Yung mga patungkol kay Jesus na mga bagay sa lumang tipan, binuksan niya ang kanilang mga kaisipan upang maunawaan nila. Doon yung diin, nakahalagahan na maunawaan nila. Ano yung kailangan nilang maunawaan? Kung sino ba ito at ano ba ang ginawa niya? Si Jesus at ang ginawa niyang pagliligtas. Yun ang kailangan maunawaan. At ang sabi, next po, yun. Anong emphasis? The content of the message.
Based on the death and resurrection of Jesus Christ, the message of repentance and remission of sin is to be proclaimed to all nations. Wow, that's a great, great truth. Napakadakilang katotohanan. Base sa katotohanan ng pagkamatayan at muli, anong sabi? And that repentance and remission of sin should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. So they must understand person and work of Christ at doon nakatungtong yung pangangaral ng Ebanghelyo patungkol sa kapatawaran at paglilinis o pag-aalis ng kasalanan. Next po, sinong recipients nitong kautusan na ito na sila dapat ay humayo? Well, ang recipients ay walang iba kung hindi ang mga apostol. Particularly, yung unang kausap ni Jesus and then yung mga apostol na kasama nila. The apostles in their official status as witnesses. Ang sabi nga ni Jesus, ye are witnesses of these things. The promise of the Holy Ghost, power from on high. At again, ang extension na aplikasyon nito ay sa church na mga saksi ng ating Panginoong Kristo dito sa mundo, dito sa lupa, na tayo ay tinatahanan ng banal na Espiritu. So yes, sa mga apostol at kaakibat nito at ang aplikasyon nito sa atin, di tayo dapat mag-alala. Bakit? Sapagkat ang banal na Espiritu na tumahan sa mga apostol ay siya rin banal na Espiritu na tumahan sa atin na patuloy na gagabay, mag-iingat, magtuturo, magbibigay lakas at kapangyarihan sa atin para tupdin ang dakilang misyon na ito. Next po, anong implikasyon? Mahalaga po ito. Obedience and faithfulness to this command is measured by consistency with the apostolic message. At dito natin makikita yung emphasis ni Luke kung saan emphasis ni Kristo, ang sabi niya na it behooved Christ to suffer and rise again, and that is the message, and then repentance and remissions of sin would be preached. So doon nakatungtong yung repentance. Doon nakabase ang remissions of sin. Without the suffering of Christ and without the resurrection of Christ, there is no repentance and there is no remissions of sin. Kaya nga ho kanina, ay di ko alam kung nag-play yung video, nag-aya ng sinner's prayer to pray a prayer to accept Christ, humiling ng kapatawaran ng kasalanan, paghuhugas, the gospel is not there. If the gospel is not there, then there is no remission. There is no forgiveness, no salvation. So, napakahalaga. So, makikita natin ito. Ito yung, kaya ho natin titinan itong mga talatang ito, itong mga bagay na ito, mga kapatid, because this should shape our evangelism. Na isa sa mga pinakamahalaga na kailangan nating bigyang pansin at hindi dapat mawala is yung apostolic message. And what is that message? It is still our message. It is Christ and His work of salvation. Jesus, Kristo at yung kanyang ginawang pagliligtas, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Meron pa hong isa sa account ni Luke sa Book of Acts verses 7 and 8. Sabi ng ating Panginoon, ang sabi ni Luke ay ito, and He said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which your Father hath put in His power. Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Again, familiar sa atin ang verse number 8. So we are not expounding this verse but to look at important truths sa verse na ito patungkol sa evangelism. Anong context? The Jewish concept of the kingdom, its remaining in the disciples, was corrected by Jesus.
Yung mga disipulo ang kulit nila nung muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit, kinukulit nila si Jesus. Na ang sabi sa verse 6, basahin na lang po natin sa Acts 1:6. When they therefore were come together, they asked him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Kung di nagkakamali ng tanda doon sa narinig ko ay ang Greek construction daw nito na ang ibig sabihin ay parang batang makulit. Lord, ngayon ba? Ngayon na ba? Lord, ngayon na ba? Lord, ngayon na ba? Lord, ngayon mo na ba i-restore yung kingdom? Lord, ngayon mo na ba i-restore yung kingdom? Parang batang nangungulit na, alis na ba tayo? Alis na ba tayo? Alis na ba tayo? Ay, ngayon na ba? Darating na yung kaharian? Darating yung kaharian? Mapapansin pa rin natin dito yung carnality na nanatili pa rin sa mga apostol at this time. Yes, they are saved, pero nandun pa rin at excited sila sa magiging mga posisyon nila. Pero anong sagot sa kanila ni Jesus? And he said unto them, it is not for you to know the times or the season which the Father hath put in his own power. A very good reminder is this. The study of eschatology or end times is an important subject. Mahalaga. Okay? Kaya nga meron tayong Book of Revelation. Mahalaga ang pag-aaral ng eschatology. Pero ayon sa sagot ni Jesus ay ito, didiin natin. But it is not to be the preoccupation of the believers. Hindi dapat ito ang preokupasyon ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dapat ito ang pag-ubusan ng panahon. At again, there are churches na parang tumira na sa Book of Revelation, tumira na sa puro mga prophecies at imbis na basahin at i-interpret ang salita ng Diyos, ang ginagawa lagi noong mga mangangaral ay basahin at interpret ang mga balita na nangyayari sa paligid, balitang nangyayari sa Israel, balitang nangyayari sa kalikasan at i-interpret nila yon. At ito na ang wakas. Doon sila preoccupied. Again, study of eschatology, important. Pero nilagay ng Diyos sa prioridad ang paghayo at pagiging saksi natin sa ating Panginoong Kristo. And similarly, nandun yung similarity sa Luke 24, the apostles as witnesses and the promise of the power of the Holy Spirit. Sa bandang dulo sa Luke 24 verse 49, pumunta kayo doon at hintayin nyo ang pagdating ng banal na Espiritu at ganoon din ang sabi sa Luke 1 verse 8, you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, at doon pa rin ang trabaho to be witnesses. Makikita niyo ho, tinapos ni Luke ang kanyang gospel sa Luke chapter 24 is yung katotohanan na yun at sinimulan niya ang Acts chapter 1 sa katotohanan din yun, and it is the fulfillment, the book of Acts is actually this Acts chapter 1 verse 8 ay naisudula sa buhay ng mga apostol at ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. The main occupation of the church in relation to the world, huwag natin kakalimutan ito. The main occupation of the church in relation to the world is to make disciples of Christ. This the mission, not just of the pastor, not just of the evangelist, the mission of all believers. This is the mission of the whole church of our Lord Jesus. Ano man yung ating ginagawa, man ang ating ministeryo sa church ng ating Panginoong Kristo, it ought to be serving this purpose. Dapat ito ay sumusuporta, tumutulong, tumutulak, nag-uusad ng komisyon na ito ng ating Panginoong Kristo to make disciples. Ikaw man ay ang ministry mo man ay sa music, ang ministry mo man ay sa Sunday school, ang ministry mo man ay sa paglilinis sa church, see to it that una, yung puso natin, and then pangalawa, yung kaisipan natin, pangatlo, yung effort natin, lahat ng ito ay tumutulak para ma-fulfill ang Great Commission. And that is to make
disciples. Ito man ay ministry of benevolence, ministry mo sa church ay tulong, pala ka ng Panginoon, maaaring sa kung maaari, di kailangan na ikaw ay maging mayaman para magkaroon ng ministry of benevolence. I've known believers na hindi sila mayaman pero nandun yung ministry nila ng pagkakaloob, pagbibigay sa iba. Sana hindi lang ito just to alleviate their suffering, mabigyan ng ng maaring first aid or ng maibsan yung kabigatang dala-dala nila. That's well and good. Pero hindi lang dapat matapos doon. Andun yung ating goal to promote the gospel, to make them disciples. Next. That is the main motivation ng iglesia ng ating Panginoon. That is our. And the first step in making disciples is evangelism. Sana makita ho natin, nilagay natin yung evangelism sa tamang kalalagyan. Evangelism is not the one and only mission. Evangelism is part of a bigger mission. Sana ito'y makatulong para magkaroon tayo ng mas tamang pananaw, kaunawa, gawain, halaga, o kung paano dapat gawin ang pag-eebanghelyo kagaya ng sa ating Panginoon Kristo. I hope na tayo ay challenge. I hope na habang nakikita natin itong mga katotohanan ito, it is slowly transforming our methods. Tayo dapat maging pragmatic, whatever works, no? Hindi ang ating methods ay kailangang i-determine ng truth. Because this is the truth. Ito dapat ang magbigay ng direksyon, ng mga kaparaanan, paano natin gagawin ito, particularly ang pag-iiba. Again, kung meron kayong mga tanong, ay let me know. Kung meron kayong mga suggestions, maging sa mga technical na bagay, sa ating mga ginagawa ngayon, first time natin sinubukan mag-play ng video, hindi ko alam kung nag-play, let me know kung meron kayong mga suggestions. Maging sa ating audio, hindi ako tumitigil sikapin na uminam yung ating audio. So, nawa ay kung meron kayong isa-suggest, let me know. So, again, sa Friday, meron tayong time in the Word, 6 p.m. at prayer meeting, 7:10 p.m. God bless po. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, sa mga katotohanan mo. O Panginoon, tulungan mo kami maging tapat sa iyo. Hindi tapat sa aming nakakisnan, hindi tapat sa aming nakasanayan, kundi tapat sa iyo, yung salita. Alala mo sa amin na ikaw ang ulo ng iglesia. Ikaw ang tumubos sa amin at ikaw ang nagmamay-ari sa amin. At narito ang iyong utos, ang iyong kalooban. Kami ay humayong at gawing alagad mo ang maraming mga nasyon. Sila ay mabautismuhan at patuloy na maturuan maging tagasunod ng iyong utos. Salamat Panginoon sa mga katotohanan ito. Ingatan mo kami, ingatan mo yung mga mananampalataya sa gitna ng mundong ito, sa gitna ng kasalukuyang pandemya, sa gitna ng mga pinaglalabanang kasalanan. Tulungan mo kami. Yaya mo na lumakad sang-ayon sa iyo. Tawad po, O Diyos. Tawad po sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, laban. Tulungan mo kami. Tuloy na maging masipag sa kabanalan at kabutihan. Tulungan mo kami na maging marahan sa pagkagalit at mabilis sa pakikinig. Tulungan mo kami na pagpasanan ng kabigatan ng isa't isa. Tulungan mo kami na bigyang konsiderasyon, bigyang pansin ang iba. O Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos, patuloy na hububog, patuloy na manguna. Lahat ng ito sa namin hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po mga kapatid. Nawa ay patuloy po tayong ingatan ng Panginoon at patuloy tayong magpasakop, maging health protocols na sinasabi na